Alam niyo po bang higit kumulang na 2,000 taon na yung ating pag-uusapan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Itong 2,000 taon higit kumulang ay ang lahat ng tao ay hindi makapaniwala. Hindi sila matanto na pwede pala pagpatay ng tao may buhay. Iba ko siyempre. Pero ang tao pala talagang hindi naiiwan sa puntod. Itong kaalaman na to na binigay sa atin ng ating mga apostol at disipulo ni Kristo, alam nyo, dito sa ating bayang Pilipinas, higit kumulang na rin at lampas na ng 500 taon nang ang recent presensya, ang muling pagkabuhay na presensya ni Jesucristo naganap. Kailan at saan? Noong 1521 sa Limasawa Island. Noong nakarating na si Magellan at nakadaog na at siya ay masayang-masaya, dumating siya sa isang lupa na matagal na niyang hinahanap kasi palaging dagat, tubig. Nagpasalamat siya. At ginawa niyang pagkakataon, ginawa niyang eventful na ang unang misa sa ating bayang Pilipinas, recorded na totoo, ay Easter Mass sa Limasawa Island. Napakahusay po ni Amorsolo. Maging si Potong Francisco, yung kanilang mga obra maestra, isa yan. Isang paksa ang Limasawa Mass noong 1521. O mga kapatid, hindi ito gunita na kasaysayang nakaraan. Kung tayo nag-uusap dito at kayo nakikinig, at samantala siguro sabihin natin, meron tayong bagong pag-aaral. Araw-araw, ang recent presence ng ating Panginoon ay totoo. Nangyayari yan, lalo na sa sakramento ng Santa Misa. Yan po ang katotohanan. Bakit? Pag itinaas ng pare ang ostya, pero pagkatapos nun, itataas naman niya ang kadis, biruin mo, pinag-iwalay niya ang katawan sa dugo. Di ba kanyang itinataas ay ang kamatayan ng Panginoon. Noong unang pagtaas ni Jesucristo na nakabayubay sa krus, itinaas siya sa isang kahoy. Nakita siya at kilala siyang patay. Pero pagkatapos po, bago mag-ama namin, itataas uli ng pare ang magkasama na ngayon ang kalis at ang katawan ni Kristo at sasabihin, truhin sa pamamagitan niya, sa Kanya, at dahil sa Kanya, lahat ng luwalhati ay maging sa Diyos, sa Espiritu Santo, alang-alang sa ating mga tao na naniniwala. Sapagkat yung itinaas ng tao sa krus, itinaas ng Diyos mas mataas pa sa muling pagkabuhay. Yan ay bahagi ng Santa Misa. Tayo'y saksi niyan. So tuwing tayo'y nagsisimba, tuwing tayo'y pumupunta sa simbahan, hindi po tayo pumupunta para magdasal. Tayo'y pumupunta para masaksihan natin ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo at para natin maisabuhay. Anumang kapighatian ay iaray din natin sa Kanyang krus. At pero anumang kaluwalhatian, anumang tagumpay, sabihin natin, kabilang to sa Diyos na nangangasiwa sa ating buhay. Yan po ang aking pasakalye. Hindi po tayo naiiwan sa ating parang kadiliman. Ano nga ba pagkatapos ng kamatayan? Lahat po ng mga bayan, mga tao na walang paniwala sa muling pagkabuhay, hanggang ngayon hindi po nila natatanto. Tapos na ba ang tao pag siya'y namatay? Ang sagot ng Diyos, hindi. Sapagkat ang aking anak na siya'y nagpakumbaba, naging tao kasama natin, itinaas ko matapos siyang mamatay. At pinapakita ko sa inyo ngayon, sa inyong pananaw, kayo rin itataas ko.
Kasi sabi niya, siya ay naparito upang tayo ay kanyang makisama kung nasan siya ngayon. Buhay katabi ng ating Diyos Ama. Di ba? Tama lamang magdiwang. Pinakamataas nating pagdiriwang ay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon sapagkat bubuhayin sa ating puso ang ating kaalaman, ang ating kasiguraduhan. Hindi natatapos ang tao sa lupang ito. Tayo po ay mga taga-langit. Taga-paraiso po tayo. Sana naman sa ating araw-araw na pamumuhay, tayo rin. Nakatutulong tayo na may mga taong nagdadalamhati, nahihirapan. Pwede ba tayo lumapit at pakilala natin sa kanila? Hindi yun ang hantungan. Pwede rin po ba na dahil tayo rin nangangasiwa ng ano-ano at pagbagay sa ating business, sa ating araw-araw, sa kalikasan na ginagawa natin, ito ba'y kagagawan ng kamatayan ng kalikasan sapagkat tayo pariwara, tayo sakin, tayo ganit, o bibigyan natin ng bagong buhay ang kalikasan nang sa gayon ang ating mga anak ay magkakaroon din ng atin, hindi ng disyado.